Welcome sa Mark Beloria TV. Ito nga guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-harvest ng superworm sa beetle box ko. At ipapakita ko rin sa inyo kung anong ginagamit ko imbis na egg tray at bakit ako gumagamit ng karton. Ipapaliwanag sa inyo yan guys. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, i-click mo na ang subscribe button sa baba at i-click mo na rin ang notification bell para nga updated ka sa aking mga susunod na video. Kaya guys, simulan na natin to pagkatapos ng intro na to. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal isa-isa ang beetle sa lagayan nito na papalitan ko sila ngayon ng beetle. Thousand years later. Much later. Ayun na nga guys, tapos na natin tanggalin yung beetle dito sa lagayan nito. So, lalagyan ko muna ng sayote yung beetle para makakain siya. Nag-slice na ako ng sayote. Para habang piniprepare ko yung box nila, kasi itataktak ko pa ito dito para makuha yung mga na-hatch na superworms. So, yun na gagawin ko guys. Itong mga karton-karton na nakikita nyo. Dito nila kasi nilagay yung mga eggs nila. At meron na rin mga eggs na na-hatch o napisa. Kaya itatakta ko siya dito. Ganito guys. Palahan.
Ito mo yun. Yun nga guys, tapos na tayo sa pagkuha ng Super Worm sa mga Beetle Box. At ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako bumuo ng Beetle Box. At yun nga, kung bakit hindi ako gumagamit ng egg tray at gumagamit nga ako ng karton. Kasi may nagturo sa akin si Sir Edgar na mas maganda nga gumamit ng karton kaysa sa egg tray. Kung mapapansin nyo yung mga gumagamit ng egg tray, minsan hindi sila, hindi sila usap-usap yung mga Beetle Box. Hindi sila nag-social gathering. O nagbabanggaan, nagtatabihan, ganyan. Lagi silang nakasiksik dun sa egg tray. So, kaya sabi niya, mas maganda na gumamit ka ng karton. Kaya, shoutout nga pala kay Sir Edgar. Ayun. Una guys, kailangan natin ng karton. At yung karton na yun dapat gagamitin nyo, yung may mga butas na ganito. Kasi dito isisiksik o ipapasok ng mga beetle yung mga itlog nila. Mapapansin nyo, isinisiksik ng beetle yung mga puwet nila. May papakita akong video, tapos makita nyo isisiksik nila yung mga maraming eggs at saka mas makikita nyo rin yung mga itlog na hindi pa napipisa kung ano yung itsura ng itlog kaysa dun sa egg tray. Kailangan natin ng karton, ng rubber band, at saka syempre nung lagayan natin para sa pagbuo ng Beetle Box. Una, ikakat natin yung karton. Cut natin. Kailangan yung butas dito sa side na to. Tapos kapag nakat na natin guys, pagpapatong-patungin lang natin. Shoutout nga pala kay Sir Edgar. Maraming salamat sa mga itinuro niya. Shoutout din pala sa mga pamilya ko. So, maraming salamat sa inyong suporta. Kaya yan, ikat muna natin itong mga karton na to. So kapag natapos na natin ikat sila, so kailangan natin ng maraming karton. Ganito ang magiging mangyayari guys. So kapag nakat na sila, pagpapatong-patungin lang. Pag nakapatong na kayo ng ganito, tsaka nyo gagamitin yung rubber band. Rubber band nyo dito, tapos rubber band nyo dito. Pwede namang mataas yung karton na gagamitin, yung pagpapatong-patungin nyo. Hanggang, syempre yung depende dun sa paglalagyan nyo. So ganito siya. Nakaganito siya. Tapos, syempre kailangan na din natin ng bedding dun sa beetle box. Kasi ito nga yung importante. Kapag nangitlog si beetle, tapos na-hatch na yung itlog, so yung maliliit na superworm, dito rin sila magtatago. O imbis na din sa karton, dito rin sa beetle. At saka, dito rin sa biofeed, sa patuka ng manok. Tsaka nakakatulong din tong patuka ng manok sa pag-hold ng moist dun sa beetle box. So gagawa tayo ng marami guys. At kung may mga katanungan kayo guys, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin natin sa next video. Pwede rin kayo magpa-shoutout guys. Basta mag-comment lang kayo. So kailangan din guys yung container natin na lagayin ng beetle box. Yung takip nila,
na may butas din. So, ganito. Ang ginawa ko guys, yung takip nung container ko, binutas ko pa siya mismo, tapos nilagyan ko pa ng, ang tawag dito ay screen metal. Meron din naman na plastic screen. Mas maganda rin kasi kung ganito yung ginawa ko. Kinatout ko to, tapos nilagyan ko na screen metal. Kasi, yun nga, para maganda yung pasok ng hangin dun sa loob ng beetle box. Tsaka iwas mice na rin. Tsaka yung mga, ayun na, yung mga daga na malalaki or maliliit. At tsaka yung mga insekto, like ipis o kaya yung butike, eh hindi sila makakapasok dun sa loob ng beetle box. At pahabol din guys, yung bedding din, itong patuka ng manok, eh, isa rin sa pagkain ng beetle. Kapag di nyo sila nalalagyan ng pagkain. So, kinakain din nila ito. Tapos kinakain din ng maliliit na superworm kapag na-hatch din sila. So, mas maganda rin na may patuka ng manok. Pwede rin naman oatmeal. Pero kasi kagandahan sa patuka ng manok guys, hindi siya langgamin. Hindi katulad dun sa oatmeal eh. Di ba may maliliit na langgam na yung parang matatamis. Hindi ko alam yung pangalan nun eh. Pero yung langgam na yun talaga. Bilig sila matatamis na tulad ng oatmeal kahit wala siyang flavor. Ganyan. Langgamin. Kasi na-try ko na rin yun eh. Mas mura yung patoka ng manok compared dun sa oatmeal. Pero kung gusto niyo rin ng oatmeal at malaki-laki budget, eh, kayo na bahala. Tapos, kanina balik din ako sa metal screen. Yun nga kasi may mga peste rin, di ba? Katulad ng daga na banggit ko kanina, tsaka butike. Yung daga kasi na malalaki, maliliit, kinakain nila yung beetle. Nangyari sa akin doon, pagtingin ko dun sa beetle box ko, takip lang niya noon, eh, hindi siya sealed na sealed talaga. Natanggal yung takip. Pagtingin ko dun sa beetle box ko, eh, ubos ang beetle ko. Nakain silang lahat. Siguro mga ilan lang yung mga nakatago dun sa mga karton. Kaya, ingat din tayo guys sa mga peste. Tapos, yun nga, tapos na ako. So, ang gagamitin ko na lang mga karton. Ito, katulad dito. Yung mga dati kong pinagpatong-patong na karton. Kaya panoorin nyo to guys. Wait lang. Baba ko lang yung cam. Ang pag-setup ko guys, nilalagyan ko muna ng patuka ng manok. Kayo bahala kung gaano karaming patuka ng manok yung ilalagay ko. Kasi maganda rin naman na kayo rin ang tatansya. Tama na yan. Okay na yan guys. Tapos, ilalagay natin yung mga karton kanina na ganito. Setup nyo lang, kayo na bahala. At sana yung tips ko guys ay na ba yun? Nakatulong sa inyo. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang na gustong makarami ng beetle. Ganyan lang guys. Patong-patungin. Tapos guys, tsaka natin ilalagay yung mga beetle. Ano bang maganda ipakain sa beetle? Magandang tanong din yun guys. Siguro sa inyo may mga nagtataka kung ano yung pinapakain ko sa beetle. Kalimitan kasi pinapakain ko. Ayoko nung mabilis mabulok na gulay. Katulad ng patatas at saka carrots. Kasi alam niyo yung carrots kapag nabulok siya tsaka yung patatas, yun yung naglalagkit siya kagad. Hindi katulad dun sa kalabasa. Kasi yung kalabasa talaga madalas pinapakain ko tsaka sayote. Yung sayote ko, konti lang talaga binibigay ko kasi masyado siyang matubig. Yung tama lang talaga ubusin ng mga beetle. Yung kalabasa naman, hindi siya agad-agad nabubulok. Diba? Parang
nakabawasan lang siya pero naninigas siya, hindi ka compare dun sa carrots at saka patatas. Alam niyo nung mga taong nag-start ng mag-alaga ng beetle. So, gaano ba kaganda, kailangan marami bang beetle o hindi na kapag nag-start? Kasi dati nag-start ako, mga 20 lang yung beetle ko, pero sa tiyagaan lang talaga dumami. Kahit siguro mga 100 pieces na superworm, kayang-kaya ka ng makapagparami ng beetle. Kasi kapag once na may mga beetle ka na, tapos naisama mo lang silang lahat, naging pupa, naging beetle, ayun, doon na sila mag-start na mangitlog. Hindi ko rin alam kung paano malalaman. Sinabi pala ni Sir Edgar noon kung paano malaman ng beetle kung babae o lalaki. Pag babae daw, bumubuka daw yung pakpak. Pero sa palagi ko, wala akong nakikitang. Minsan lang, wala akong nakikita na bumubuka yung pakpak. Minsan may nakikita akong bumubuka yung pakpak. Minsan hindi naman. Lahat naman sila, nakasarado yung pakpak. So, malalaman nyo na lang din kung sino yung babae at saka lalaki kapag nagpatungan na sila. Totoo naman yun. Kaya, ilalagay ko na yung beetle dito. Mabababa natin. So, ibuhos. Gano'n ba katagal ang buhay ng beetle? Wala akong idea pero itatry kong i-search. Pero sa mga nakakaalam, pwede kayong mag-comment at tulungan nyo kung gano'n nga katagal ang buhay ng beetle. Ayun nga guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At sa mga nagsisimula pa lang mag-alaga at mag-culture ng beetle nga para magparami ng mga superworms. At sa susunod nating video guys, tatalakayin natin kung paano nga mag-culture, maglagay ng mga superworms isa-isa para maging pupa sila, maglagay isa-isa sa mga bottle. At sana guys, supportahan nyo ako. Kaya mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo nga lang ang subscribe button sa baba at i-click nyo rin ang notification bell para nga nyo at back naman. At thank you nga pala sa inyong suporta guys. Maraming salamat guys at ito nga pala si Mark Beloria at ito ang Mark Beloria TV. Next time guys, sana maraming magpa-shoutout. Comment lang kayo guys at see you sa next video. Thank you guys. Hanggang dito na lang. Bye. At bakit ako gumagamit ng karton at imbis na bakery?